po yung siniraan ni nanay ni Robert dyan sa interview niyo niyan. Ngayon, nagpunta naman po dito ni nanay Robert, sinisiraan naman si boss. Siguro ako yun, kaya makausap ko po ng personal si Boss Tekram. Ayun pala, pwede din pong pumasyal dito sa amin minsan. Tapos ganyan-ganyan din po sinasabi sa kanya nung ninani ni Robert. So hello po sir. Kumusta po? Kumusta po? Gusto mo? May concern daw po kayo kay Bossing? Magkwentuhan lang po na ako kami. May sabihin na po sa kanya tungkol kay Robert. Para po saan? Para... Si Robert po kasi dati kong tauhan yun. Opo. Ngayon, nung napanood ko yung vlogs ni Boss, Opo. sinisiraan ako na bumalik daw yung sakit niya. Opo. Dahil daw sa ganun-ganon. Pinorward ko sa kanya yung video po ngayon. Opo, tapos ngayon. Asa po ba kayong lugar? Ngayon, Kuya? Kamias lang po ako dito sa San Miguel, tabi ng Inco. Inko? Kung gusto niyo pong puntahan namin kayo? Pwede naman po, pasya lang po kayo dito, alam po ang ginagawa. Sige po. Nung isang araw po kasi, andito naman yung nanay ni Robert, hinahanap siya, baka daw andito. Opo, tapos? Ngayon, ang sabi niya, is bumalik daw yung sakit nang dahil daw kay Boss Tekram na naman. Talaga akong balimbing ka ako itong matandaan ito. Kung saan nakaharap ay sisiraan yung walang ortak na loob. Yung nanay din po, mapagsalita kasi ng di maganda pag nakatalikod yung pinanggagalingan ni Robert. Kung sino po kaharap niya, no? Oo, yun nga po kaya nga hindi ko lang maanoan si Bossing kasi hindi naman kami supposed na magkakilala pa. Pero matagal na akong followers niya. Yung inaano ko po sa kanya, huwag naman sanang ganoon. Nung nakaharap siya kay Boss Tekram bago mag-Pasko, Opo. doon eka pumasok kay Chris Radiator. Binigyan eka ng 50 pesos, bumalik yung sakit. Tapos sabi ni Boss Tekram, sabi kayo Chris Radiator, doon eka, tumatawag na eka sa akin para mabalikin si Robert. Ayaw ko yung sagutin, ganun pala. Nung napanood ko yun, tinawagan mo kami yung nanay niya. Napanood niyo po ba? Kako, buong buo niyo kako kung siniraan kay Boss Tekram at yung buong Pilipinas, naka-vlog kako yung pangalan ko. Opo nga. Nabinigyan mo pa ako ng 50 pesos bumalik yung sakit ng anak mo. Ngayon na isang araw, ganun ko paano sisiraan si Boss Tekram na kaya daw balik daw ang sakit ni Robert dahil daw sa pinagpupukit daw siya hindi raw sinisweldo at talaga akong hindi. Saan po yung lugar niya? Tabi ng ano? Tabi ng... Sabi ng Inco po. Inco? Pwede po. Ay po. Salamat po. Hello po, magandang tanghali po. Tanghali din po. Opo, si Tekram po to, nag-ano daw po kayo, hinahanap niyo daw po si Kuya Robert? Opo, nahanap namin. Balik pang 3 araw na po ngayon eh. Bakit to? Di ba po nakakinanay po siya? Nanay niya, nandun niya daw po. Meron daw po kasing nag-alaga sa kanya dati na bago, hindi na daw po kayo. Opo. Kapatid niyo po yata yun. Opo. Ngayon, umalis po doon. Yun po yung kwento po kasi sa amin, umalis daw po yun at bumalik na daw po doon sa magulang. Naku, nasan? Ngayon, ang nangyari nga po ganito, yung pagbalik po sa nanay, nagbago po yung bata. Nagtataka po kami bakit nagkaganon. So, hindi naman po namin alam kung ano yung dahilan kung bakit po nagkaganon. Baka dahil sa naninibago kasi, nagtaka din po kami bakit po lalong lumala. Ha? Kasi po, ang nangyari daw po kasi sa bata is hindi na raw po kumakain, hindi na raw po umiinom ng gamot, naninira daw po ng gamit. Oh. Yun po yung ano po sa bata, tapos ayaw po magpaligo. Hindi, wait Ayaw lang. po niya magpaligo. Wait lang po. Paano pong lumala po? Gusto ko lang po linawin. Paano mas lalong lumala po? Lalo, dati po kasi nung una po kasi bago po mapunta sa inyo, tahimik lang po siya na may problema po siya, na may mental issue po siya. Tahimik po siya na dandan ng dandan. Opo. Na ganun po yung issue po niya. Opo. Ngayon po, nung napunta nga po sa inyo, gumaling. Mm. Okay na po siya, natuwa nga po kami kasi
Naging okay na po lahat. Then eto po nung nagtrabaho po, is sabi nga daw po ng nanay, is parang napagod daw po sa trabaho. Hindi raw po kinaya yung sa trabaho. Hanggang sa, yun nga po na parang mapagod, ayaw na po magtrabaho. Hanggang sa parang nagkakaroon na naman po ng problema. Ngayon po meron nga daw alaga. May Opo. kumuha nga daw po na bagong mag-alaga. Tapos kailan nung nawawala si Kuya Robert? Ba't di ko kayo tumawag dito? Kaya lang po kasi ngayong taon po ako, balik kahapon lang po ako pumunta sa kanila. Opo. Doon ko lang po nalaman na nawawala na po pala yung bata. Nako. Eh, pinsan po niya kasi ako, pinsan po sa nanay. Oo. Sabi siya po sa tatay niya, pati po yung tatay niya sa nanay ko po. Ngayon po, sabi ko po, bakit hindi na? Pinahanap po. Hinanap na raw po sa barangay. Maglakad na tayo, Nagturo ulit. sa barangay. Tsaka Opo. sa pulis sa amin, sa munisipyo. Sit Kaya down. tinatanong ko po, po siguro kung yung issue po ng nanay, nagsakit din po siya. Sit back. Isakit din po yung nanay. Kaya sabi ko, sa pulis dapat ipahanap si Robert. Kilala mo ba yung pulis? Hindi po niya kilala. Ano ba Pinakita yan? ko sa iyo yung na pinost si Robert. Oo. Hindi daw. So, ibig sabihin, pwede ko muna sa iyo yung pulis Hmm. na sabihin na nga po natin ng gano'n na oo. Kasi nga po, nakikita po sa kanya na hindi po normal. Kaya po, iba yung mga sinasabi about dun sa anak, tamang hinahanap po, pero iba po yung sinasabi sa anak. Kaya, siguro una na po ang sinagot po ng pulis. Kasi kung yun po, nakapost na po yun sa munisipyo. Kasi wala po kami nakita sa ano po, post po ng munisipyo na hinahanap po si Robert eh. Kailan niyo pa rin-report? Kailan niyo pa rin-report? Paano po ba ito? Kailan niyo po ni-report na nawawala po si Kuya Robert? Kahapon to. Kahapon lang po. Kahapon lang po? Oh, kahapon lang po pero ilang araw na pong nawawala. Sa buwan ako rin baka Intern. Nawawala po yung internet niyo yata. Ayun. Kasi ang itsura ko na inireport is po na yun na hindi naliligo parang patang grasa na po uli. Opo, wait lang po kasi nawawala po yung signal. Wait lang po. Ilipat ko po sa isa. Sige na po. Opo, wait lang po. Ate, ano pong pangalan niyo ate? Joy po, Joy po. Opo, Ate J. Nung umalis po kasi kami, hindi ko alam kung ano po yung lakad doon naming pamilya. Inano ko muna sa Promised Land. Sabi ko doon ka muna sa Promised Land kasi hindi po siya masasama. Tapos umuwi po siya kay nanay. Tapos nagpunta po si nanay dito kinabukasan na pinagpaalam niya na doon na muna si Kuya Robert sa kanila. Opo. Kaya yun, bali matagal na rin po siya wala sa amin eh. Boto nung opo, hindi ko alam mga ilang buwan na. 2 buwan na ba yun? isang buwan pong nag Isang buwan lang may get. Mga isang buwan lang, mga isang buwan lang po may get yun, Ate J. Kasi may lakad do kasi kami noon, hindi naman no namin siya masasama. Kaya po sabi ko sa Promised Land na umuna siya. Tapos umuwi po pala kay nanay. Kasi nung time po kasi nakausap ko yung nanay, yung bata daw po, tumatakas sa kanya. Hindi na po kasi nila kaya kasi nagwawala daw po eh. Nananakit na. Parang, ang ano po kasi Ate MJ, parang ayaw niya talaga kay nanay. Pag nakikita niya talaga si nanay, ano po, nagkakaroon ng, parang may bumabalik ko sa isip niya. Parang ganon. Yes po. Ganun po yung nangyayari. Kasi nung time po kasi daw na umaalis daw po yan, kwento po nung nanay, ayaw daw po siyang sinusundan ng bata. Yun po yung kwento niya. So, Opo. ibig sabihin, parang gusto ko yata bumalik ni Robert sa inyo na, or kung saan man pong tao na pwedeng tumutupo sa kanya siguro na hindi alam ng nanay niya kasi nagagalit daw po si Robert. Opo. Kapag daw po sumusunod daw po yung nanay. Yun ang kwento po ng nanay sa amin. Opo. So, ibig sabihin natin, Aida, sabi po namin, so, ibig sabihin natin, Aida, ayaw kang pasundan ng anak mo, kaya ayaw kang pasundan. Kasi ang nangyayari po kasi, ilang balik daw po yun sa kayo, balik daw po ng jeep, sumagayin daw po yung nanay. Bumaba daw po yung anak doon sa part na hindi daw po ano ng nanay na alam na pagbaba. Kasi nakaya na naman po, parang nililigaw niya yung nanay niya na
pong sumunod sa kanya. Yun nga po. Parang malaki po yung problema niya kay nanay, kaya po hanggat maaari po sana ayaw ko muna si nanay magpunta noon. Kaso po, ang ano ko, siyempre nanay po yun, parang ang hirap pong sabihin yung ganon. Ang gusto ko sana, ang gusto... Sir, wait lang po. Opo. Pagting ko lang po, kasi sa totoo lang po talaga, nung gumaling po talaga si Robert, sabi nga po namin, gusto nga po namin sana, kung papayagan kami na, huwag na muna po siyang umuwi sa magulang. Pwede po siguro, dumalaw po siya sa magulang niya, one day, 1 month, sa isang beses, o ilang beses sa isang buwan, ilang beses sa isang linggo. Pero yung mag-i-stay po siya doon kila nanay po niya at tatay po niya, kasi gusto po talaga namin malayo po muna sa magulang. Opo. Kasi po sa totoo lang, yung nanay at tatay po kasi laging nagkakangilan, lagi po nag-aaway sa harap ng bata. Yun nga po yung kwento niya eh. Opo. Opo. Lagi po namin pinagsasabihin yung magulang na huwag po kayo nagpapakita na nag-aaway kayo sa harap ng bata kasi ayaw po niya nang maingay. Kasi pumunta yun sa isang lugar na tahimik. Yung parang kinakalma niya yung sarili niya para hindi niya naririnig yung gulo, yung away. Opo. Yun po yung nakikita ko talaga, malaki po yung problema niya kay mama at papa niya. Ano po kasi yan, yung nagkaroon po ng problema yan, yung nanay niya po talaga is may problema na po talaga. Pero nung minsan po gusto namin tulungan nila mama na ipa-check, ang kapirap po kasi nung nanay, akala po niya is ginajudge namin siya na ano siya, na baliw ganyan, bakit kailangan rehab. Pinapaliwanag naman po namin sa kanya kung bakit po namin gusto ipapulungan. Oh my, ibig sabihin si nanay din. Oo, may something po talaga yan. As in po talaga. Kaya nga po pansinin niyo po, pag po may nag-aalaga po sa mga anak po niya, ang Kaya isip po pala. niya, inaagaw po yung anak niya sa kanya, inilalayo. Oh my God, kaya Kaya yung pala. side din, kaya yung side din namin, sir, yung sa side din po namin sa mga tita niya, sa mga pinsan niya, hindi rin po siya makukop kasi minsan sumusugod po yung nanay doon, sinasabi ng nanay, ilabas yung anak, bakit inilalayo sa kanya. Yun lang talagang may kaya pala. Opo. Kaya- Ganun po yung nanay. Yun pala yung ano, kaya pala ganun magsalita si nanay. Parang ang hirap Yes, niyang pakiusapan na huwag Yes. magsalita ng mga masasakit na salita. Yes po. Masyado po siyang manipis. Hindi po kayo pwedeng magsalita ng any negative sa kanya kasi binibigyan po niya ng kahulugan. Ano naman. Ganun po. Kaya pala. Opo. Alam niyo po kahapon, sabi niya, ayaw daw po niyang tumatanggap ng tulong kasi ayaw daw po niya ng utang na loob. Piniliwanag ko po sa kanya kahapon, Tita Aida, hindi naman po porque tumutulong po sila mama, yung kapatid ko, is kailangan niyo po yung ibalik sa amin ng utang na loob. Ginagawa po namin yun kasi gusto po namin tumulong sa inyo dahil sa nakikita po namin sa sitwasyon po. Kasi pamilya po sila eh, kaya po niyo gustong tulungan. Yes po, kasi nakikita po namin talaga ang pamumuhay po kasi nila, sir, wala po silang kuryente. Ang mga kapitbahay din po kasi sa totoo lang, hindi rin po sila, yung meron nga po nagpapakabit sa kanila ng kuryente, kaso inuutakan din po sila sa bayarin. Hanggang sa yun na nga po nung nalaman namin tumutulong, tinanggal nga daw po yung kuryente. Kaya po talaga kasing wala po silang kuryente, wala silang sarili tubig, nakikiisip lang po sila. Tapos yung kapatid ko po, ibinili po sila ng solar para maging ilaw po nila sa bahay. Ang lutuan lang din po nila, kahoy. Kaya nga po sa totoo lang po, naaawa din po kami. Gusto rin po namin tumulong, kaso hindi rin po namin kayang tumulong na tumulong kasi marami din po tinutulungan sa kapatid ko po. Opo, naintindihan ko po. Bali, ano niyo po siya, tita niyo po, si Nanay Aida. Opo, tita po. Kaya sabi ko, naging gano'n na ba talaga si Robert? Yung gano'n na parang iba na ang isip? Hindi po. Kung alam niyo lang, ay, ayaw, ang hirap po talaga mag-judge. Si nanay po kasi pagka nakasama niyo, ay, ang hirap talaga magsalita. Wag na. Sige po, okay lang po. Maganda po mag-open po kayo para alam din po namin kasi minsan ang kwento po ng nanay is minsan masama yung nag-aalaga sa kanya eh. Masama yung nagiging labas. Katulad po nito na ang sabi po ng mama ko po na ang kwento raw po na Ate Aida is bakit daw po hindi pinapasahod si Robert
kumikita rin po yung nag-ano, bakit ka ako pasasahurin? Kaya pasalamat na rin siya dahil may tumutulong doon sa anak niya para kumaling. Diyos mio naman, Marimar. Bakit gano'n siya mag-isip doon sa nag-aalaga sa anak niya? Kahit man din po ako, naiinis din po doon sa nanay. Kasi syempre nandun pa rin po yung respeto ko bilang pamangkin po niya at asawa po ng tito ko. Pero bakit gano'n po siya mag-isip sa nag-aalaga doon sa anak niya? Kaya nga po malaki pasasalamat ko po nung tumino po talaga siya nung bumalik po siya, nung bumalik sa amin. Nakakausap na po namin siya, nahihimik po siya, naliligo na po siya hanggang kumakain. Tumaba po siya eh. Kaya po, malaki po sa salamat po talaga namin sa pamilya po ninyo, sa inyo po kung bakit po siya naging ganun, naging maayos. Tapos nung pagbalik nga po na sa nanay, nagtataka po kami bakit bumalik na naman po sa ganun. Baka po lagi binubulyawan ng tatay, lagi po, kasi yung tatay po kasi, yung tatay naman din po, may something siguro po dahil sa laging kasama yung asawa, nahawa na din po. Inaawa na rin po kasi yun, sa totoo lang po yung tatay po ni Robert tsaka si mama, magkapatid. Opo, buong pinsan mo pala kayo. Opo. Pasensya na po kayo sa nangyayari, ate. Sorry po talaga. Hindi po, wala po yun. Sa totoo lang po, malaki rin po masasalamat din po namin sa inyo, sir. Kasi kung di dahil po sa inyo, dahil sa kakulangan din po ng kaya namin para din po sa pinsan ko, is nandyan po kayo para tumulong po para sa kanya. Isa po yun sa pinaka-ano po sa amin na pasasalamat po talaga sa inyo. Kaso Welcome nga po. po, nagtakalap po talaga kami, ba't nagkagano na naman dahil na po bumalik na naman po sa nanay. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo kasi nanay po yan. Ayaw ko naman pong... Mahirap naman po yung papunta-punta ho siya doon. Tapos pipigilan ko po siya. Baka... Opo. Tapos nung nagpupunta-punta nga po doon si nanay, siyempre nandun na po siya. Sinabihan ko po siya na sige nay, ganito. Sige gawin mo natin dahil siyempre nanay po yun. Gusto ko kumbaga yung mga tampuhan po nila, yung galit po ni Kuya Robert kay nanay, mawala po kagad. Sabi ko, sige nay, kada linggo bigyan kitang pamasahe. Puntahan mo siya para yung loob niya mabalik kagad sa inyo. Sabi ko ganun. So hindi po pala nakaganda yun. Parang na-trigger po yung ano niya na ano na naman. Tapos hindi ko alam, basta nakikita niya o si nanay na ano po siya, minsan nagtatago, paikot-ikot, ganun po yung ano niya. Opo, ganun po siya. Kaya nga gusto rin po namin, bago man po maging po yung bata, pati rin po yung magulang, is makainot din po ng gamot, maka-check up din po namin. Kasi sa kanila po nakikita magulang eh. Dapat Kaya sabay po pala yung natin, i-ano pala natin si nanay, dapat i-ano din natin, dalhin din natin sa psychiatrist si nanay pala. Means po. Opo. Kaso, ang katwiran nga po na nanay, bakit daw po siya dadalhin doon? Hindi naman daw po siya baliw. Hindi naman daw po siya, wala naman daw siyang problema sa pag-iisip. In denial pa si nanay. Pero kailangan niya talagang ano. Opo, kwento ko lang po yung side ng nanay na alam ko po para may idea rin po kayo. Hindi po to sa pamilya. Ito po yung narinig ko lang din po sa nanay ko. Kinuwento lang din po sa akin ni mama kung bakit po nagkaganon si Tita Aida, yung nanay ko ni Robert. Opo. Dati po kasi yan, nakakasakasama po yan na mama ko dun sa bahay kasi iisang bakuran lang po dating nakatira. Makalapit lang po kasi si mama tsaka si Tito Nardo. Yun nga po yung asawa pa ng Aida. Opo. Ngayon po si Ate Aida daw po, ang kwento nga daw po, is dati daw po yung teacher. Opo. Dati daw po yung teacher. Ngayon nagka-problema po kasi siya po yung parang breadwinner na nag-aalaga din po dun sa nanay na may sakit. Yeah. Ngayon nakikita po yan nila mama nung nakatira daw po yun sa kubo na iba daw po ang utak. Siguro baka po dahil sa sobrang stress kaya po nagkaganon, hindi na agapan, hindi nakapagpatingin, hindi nakapag-inom ng gamot. Yung magulang nga daw po, yung nanay na inaalagaan is nakikita daw po ni mama na sinasaktan. At saktan. So, yun po yung kwento. So, ang alam po namin is meron na nga po problema. Hanggang sa dumating na nga po yung mga anak. Pero maano naman po sa totoo lang po masipag. Masipag po siyang gumawa, dumiskarte, gumawa ng pera para din po dun sa anak. Kapag may anak po kasi yan, yung panganay, nagtatrabaho po sa Maynila, kapag po nagpapadala po ng pera po, tinatabi niya pambili ng pagkain ni Robert at pambili rin ng gamot. Ngayon, yung ng po ng tatay, yun po yung pinagagastos nila pang araw-araw na kailangan po din ng bahay. Kaya
na ano din po namin, naisip din po namin na concern din po sa mga anak na maano din po sa bahay. Kaso nga po, ang problema nga, pag halimbawa siguro sa sobrang stress, hindi po niya nakokontrol yung pagiging negative niya na pag-iisip sa ibang tao. Na kapag may tumutulong sa kanya, iba yung nagiging dating po sa kanya. Ang isip po niya, baka daw po kaya siya tinutulungan dahil may naghahantay ng kapalit. Kaya po, kailangan niya din makausap si Doktora Parisa. yes po, yun din po yung gusto din namin. Kung namin siya kung nagwawala po yan minsan sa harap ng bahay. Iyang-iya po si mama nung minsan po sinugod. Kasi nga po kinuha po ni mama si Robert dahil para nga po maalagaan doon, mapakain. Malapit po kayo kay Nanay Aida, Ate Jay? Yes po. Pwede po kayong magpunta muna doon. Gusto kong itanong kung saan ko pwedeng mahanap muna si Kuya Robert. Hindi rin po niya kasi sir alam eh. Kasi time po na yun na huminto na po siya sa anak na niya pong gabi na tumakas, hindi na raw po niya nasundan. Kasi nga daw po, pag sinusundan daw po niya, papalibagin daw po siya ng bato. Kaya hindi na rin daw po nasundan. Ang problema nga lang po, bakit hindi agad sinabi sa amin nung pag-alis ng gabi na yun? Hindi pa lang binagos kami na si Robert Bali pang ilang araw na to, Ate Jay? Bali kayo po, pangatlong araw na po ngayon. Grabe naman, nasa na kaya yun? Kaya nga po eh. Pero may nag-chat nito po sa akin, sana nga po siya yun. Ngayong umaga lang daw po, may bit-bit daw po. Kaya tatanungin ko rin po yung magulang ngayon. Update ko rin po yung magulang kung may bit-bit na gamit. Bata, umalis kasi marami daw bit-bit na bag. Nga po. Pasensya na po Ate Jay. Opo. Sorry po talaga sa mga sa mga nangyayari. Sorry kasi hindi naman po natin hawak yung pangyayari kung bakit yung nagkaganon. Talagang nandyan po talaga yung problema. Huwag po kayo humingi ng pasensya kasi sa totoo lang po kami din po yung humihingi rin po kami na sorry kasi kami din po yung kamag-anak na sobrang hindi rin po talaga namin talaga sa totoo lang po hindi rin po namin kaya talaga na hinaan si Robert kasi kami din po kasi ang inaan magulang sa totoo lang po inaano rin po kami na magulang na ng nanay yung tatay ko nakikinig naman po sa amin yung nanay po ang hirap po hawakan pag nagwawala hindi po namin magawa kasi syempre magulang din po yun baka iba po ang maging dating sa amin ng tao kapag po pinigilan namin si Robert na nasa amin. Pero gusto nga po namin mapalayo sa magulang kung hindi alam ng magulang. Ngayon kakausapin na lang po namin yung magulang kung paano po mainam dun sa anak na kaya po kukunin para maalagaan mabuti. Makita rin po niya na nakakatulong din po sa kanila na maayos na yung bata po okay po. Gusto po namin, sa totoo lang po inuutok po namin talaga si Tita Aida kahapon na gusto namin mapaayos yung buhay ninyo. Kasi simula ngayon, sa totoo lang po ganun pa rin po talaga eh. Tinulungan na po natin na maipaayos yung bahay, kung ano yung kailangan, cellphone para matawagan yung mga anak, para na binili po yan ng cellphone, kahit yung simple cellphone lang po na pang-on call kasi dinero po nang marunong gumamit ng cellphone. Ang alam po niya, sumagot lang ng call. Ganun lang po. Kaya tulungan din po ng kapatid yun na ibili para pwede naming tawagan para hindi napuntahan doon. Yung parang updated po tapos yung mga anak matatawagan. Kasi naawa din po talaga kami sa sitwasyon nila. Naawa po kami. Okay lang po kaya na Ate Jay? Yes po. Pwede po tayo magkita doon kasi hindi na po kami makapasok dyan dahil makipot na po yung yung huling pasok ko po kasi dyan. Nagkaroon po ng maraming gasgas yung sasakyan dahil doon sa mga kawayan na alam niyo ho yung sa highway bago po pumasok or doon po sa school. Pwede po hanggang kami doon. Pwede po isama niyo si nanay tapos kasi po gusto kong kung saan natin pwede mahanap si Kuya Robert.